kailangan lakihan po natin ang pagsunod. Ang gospel po ay sinusunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, but we need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2, verse 28. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Our first is repentance. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. So hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Paniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, mabibigat na kasalanan, pangit ang nakaraan mo, marami kang nagawang hindi ayos, hindi maganda sa Panginoon. Believe me, my friend, for as long as andun po yung genuine repentance sa ating mga puso, yan ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung nakaraan mo, hindi yung nakalipas mo, hindi yung bigat na nagawa mo, kundi yung taos puso na pagsisisi. And the Lord is ready and able to forgive your sins. Dahil po papasok yung po dito sa inyo. But first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibang-bautismo sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. Kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ay magsisisi para pag pinapatay po natin ang ating mga kasalanan kasabay po ng pagkamatay kay Kristo. Pangalawa, siya ay inilibing, tayo naman po ay magpapabautismo in the name of Jesus Christ para bagang inililibing natin ang ating mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. Take note that water symbolizes the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. Kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Gusto po natin makasama sa rapture day. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi tayo, mababago na po. Nabanggit yan sa Titus 3:5 at sa Romans 8:11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power sa lahat ng mga bisita na nandito. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin yan sa Panginoon. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan, pero bakit ka bumabalik sa dati? Hindi ka magbago ng lubusan. Sandaling panahon, babalik ka na naman sa dati. Babago ka ulit, babalik ka na naman sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power to overcome all our weaknesses. Kung dati kang puno ng bisyo, dati kang may itin ng ulo, pangit ang ugali mo, yan ang tutulong sa iyo para mabago ang sarili mo. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay nito yung kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Siya naman po yung namatay. Tayo naman po ipapatayin ang kasalanan natin through repentance. Second, we need to be baptized. Siya naman po yung ililibing. Tayo naman ililibing ang ating po mga kasalanan kasabay po paglilibing kay Kristo. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay sa ikatlong araw. Tayo naman po'y mababago na po through receiving the gift of the Holy Spirit. So, importante itong bagay nito yung kailangan maganap po sa atin. So, sa pagkakataon po ito, pwede po ba iyukunin nyo inyong mga ulo? And just kind of whisper a short prayer to the Lord. If you think you have done a lot of things, marami ka nagawang kasalanan sa Panginoon, just whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Kanya, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa mga mali ko, sa mga kasalanan ko. Just a short prayer, telling Him you're sorry. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pikit po ninyo inyong mga mata. Pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay? Sige po sa mga bisita. Tayo po sa likod, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita na nandito, habang nakayukot, nakapikit ang mga mata, nakataas ang kamay. Kindly repeat after me with this prayer.
na habang pinapakita niya panalangin ito, ando yung taos puso na humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay na magmula. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord sa lahat po.